Melay Cantiveros isinapubliko ang naranasang health scare, kung saan kinwestiyon niya ang Diyos sa kanyang mga pinagdaanan. Nangyari ito nang magpatotoo ang komedyana, sa naramdamang unconditional love ng Panginoong may kapal nitong nagdaang Holy Week. Nag-share si Melay ng kanyang testimonya para sa 7 Last Words, o Siete Palabras, na ginanap sa Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, nitong nagdaang Biyernes Santo. Ani Melay, isa sa mga na-experience ko, kaya ko nasambit itong Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May tumubo na bukol sa didi ko. Hindi siya kulani, sa bone part siya. Walang nakakaalam kahit ang anak ko, asawa ko o parents ko, dahil ayaw ko silang malungkot, may stress. Kasi ako ang breadwinner sa aming family. Kung ako ay na-stress, ayaw kong ma-stress din sila. Sinarili ko na lang at wala akong ibang pinagsabihan, kung hindi siya lang. Kapag nagdarasal ako nababanggit ko, bakit mo ako pinabayaan Diyos ko? Ang bahagi ng litanya ng TV host. Pagpapatuloy pa niya, at dahil malalim na ang meaning nito sa akin, humihingi agad ako ng tawad kung bakit ko nasabi yun. Hanggang sa kalaunan patuloy pa rin akong nagdarasal, humingi ako ng tawad sa Diyos. Hindi ito alam ng family ko, hanggang sa paulit-ulit kong tinanong Diyos ko, bakit ako may bukol? Hanggang sa ang tanong ko ay naging motivation ko na alamin bakit nga. Kasunod nito, nagdesisyon ang celebrity mom na magpa-check up, ngunit na-shock daw siya nang hindi na niya makapa ang mga bukol sa kanyang dibdib. Kakadasal ko Diyos ko bakit mo ako pinabayaan? Nagets ko ang meaning kasi pinabayaan niya ako magdasal, para mapalapit pa sa kanya at mas maging confident ako sa faith ko sa kanya. Kaya nakuha ko ang sagot sa dasal ko. Maniwala kayo sa hindi ko na ipinagdasal na mawala ang bukol ko. Ang ipinagdasal ko na lang ay bigyan ako ng peace of mind. After 2 months, in Jesus' name, salamat talaga sa Panginoon, siya talaga ang dahilan ng lahat ng ito, na wala ang bukol. Hindi pa ako umabot sa pag-check up. Grabe talaga. Gumising na lang ako na pagkapa ko na wala ang bukol. God moves in mysterious ways. Nagtagumpay ako roon na siya lang ang pinagsabihan ko, ang pagbabahagi ni Melay. Dugtong pa niya, hindi ako nag-self-pity. Natutunan ko roon na naging strong ang faith ko sa kanya. Siya lang sapat na. Natutunan ko talaga na walang ibang resulta ang paghihintay kung hindi kabutihan. Natutunan kong ailay ang buhay ko sa kanya wholeheartedly na walang pag-aalala. Natutunan ko ang maging God-pleaser kaysa sa people-pleaser. Kasi minsan, kahit hindi ko na kaya mapagbigyan ko lang ang tao sa paligid ko, kahit napapahamak na ang health ko. Ang dami kong natutunan sa pagsubok na yun, aniya pa. Paalala pa ng asawa ng komedyanteng si Jason Francisco, minsan sa buhay natin, puno man tayo ng katanungan sa Panginoon, bakit niya tayo pinabayaan? Don't be discouraged. Kasi doon pa lang sa thought na sa kanya ka nagtatanong, you are in the right track of your life. At least siya ang kinakausap mo, si God pa rin ang nilalapitan mo.